cash delivery claims of former Marines. We now have with us NBI Director Melvin Matibag. Director Matibag, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ma'am Karen, at sa milyon-milyon na tumatangkilik na yung programa. Good morning po. Salamat po. All right. So 12 of the 18 Marines have already responded to your subpoena. And did they go to the NBI directly? Ma'am, ganito po. Actually, it's 18. Una po, 16 yung dumating. Tapos on the second call po sa kanila, 18. Yung pong 12, yung po yung everybody already issued their individual statements po. Yung sa interview. But when it's time for them to sign their official statements, only 6 signed it. 12 hindi pirma. Bakit? Ba? Sarili ng statement yun, ba't ayaw nila pirmahan? Yun lang, mag-isip ka na bakit kaya? Anong meron? Meron ba silang babaguhin? Anong meron? Samantalang, sila gumawa nun, sabi, okay, ulitin natin ng konti, sila ang gumawa. Yung pong 12, yung po yung everybody already issued their individual statements. Nag-issue na sila ng sarili-sarili nilang individual statements. Po, yung sa interview. Individual statements nila. But when it's time for them to sign their official statements, only 6 signed it. So yung kanilang bawat statement nila, let's say yung kanilang affidavit, ayaw nang pumirma. Anong ibig sabihin nun mga minsan mag-iisip kayo, bakit? Anong kinakatakutan? 12, hindi pirma. Hindi po na So, 6 lang. Sa 18, 6 lang ang pumirma ng affidavit nila, parang ganun? Opo, kasi ang naririnig ko, ang sabi sa akin ng mga INT po natin, nung pipirmahan na nung iba, nung 12, si Attorney Balicod, the lawyer who represented them, objected because he wants to review the statements. Di ba? Ito lang Statement nila yun Statement nila yun. Witnesses mo siya Di ba? Nagpatulong lang sa iyo So kung ito yung kwento nila, anong purpose para reviewin ng lawyer? Kung yun ang kwento nila. So may babaguhin? Kamukha na nangyari kay Gutesa? Ang tumulong gumawa ng statement ay si Mike Defensor at saka si Senator Marcoleta? Ganun din bang gagawin nila? Di ba? So bakit kailangan reviewin ng lawyer? Kung sariling statement nila yun. Kasi nandun na may individual statement na sila Kaya, tila man tawa, bakit natawa? Si Director Matibag. Diba? Bakit natawa siya? Something is fishy? Okay. Pero yung the statements na binasa na when they're about to sign, yung 6, nakapag-sign na kasi ang nangyari po dyan, they were interviewed separately, iba-ibang table yan. So we advise them na dapat marami sana yung lawyer. Kasi po, if they want to be represented by lawyer, dapat mag-avail sila ng iba pang lawyers. But Attorney Balicod, sabi niya, kaya niya, ni-represent yung 18. So that's what we did. And the entire proceedings, Ma'am Karen, I just have to mention it on the onset na yun pong interview nila is fully recorded with their consent. So ibig sabihin po, naka-record naman po yan for the purposes po ng documentation. And eventually, alam na po natin, meron laging he said, she said na nangyayari. So pagka po tinignan yung records ng interview, nandoon po, and that was reflected, reduced into writing, na yun po dapat yung pipirman nila na salaysay po nila na binigay. Okay, so in other words, kung recorded ito, galing talaga sa bibig nila. So, di ba? Kung yun talaga yung kwento nila, kailangan pa ba yung baguhin? Diba? Pwede naman sila humingi ng supplemental. Magdadagdag sila. Pero, teka lang. Huwag muna pirmahan yan, reviewin ko muna. Diba? Parang ganun Okay. Now, may value ba ang testimonya o aligasyon na hindi pinirmahan ng isang testigo? Halimbawa, yung right now, yung 12 na hindi pumirma, how would you weigh that testimony if they did not sign it? Well, sabi nga po kanina, may recording, so that is a voluntary statement. Wala namang pumilitan at takutan na nangyari. So once it's presented to any agency like the MOPSI, sa Office of the Prosecutor, sa Korte, I think it's the court will decide what is the probative value ng mga statements po nila. Well, wait lang mga kaklira, wait lang. Analyze natin yan Analyze natin yan. Tinatanong niyo ngayon kung ano ang halaga nung verbal admission. Kasi ang sabi ni Director Matibag kanina, voluntaryo. Diba? Maliwanag sinabi niya, voluntaryo, may lawyer, pero isa-isa tong in-interview. So, at that time, sabi ni Director Matibag, kuha ka pa ng ibang lawyer kasi baka hindi mo kaya. Kaya niya. So, in other words, lumalabas, attorney, ano yung sa pangalan? Si attorney Balicod, nag-agree sa sistema ng pag-interview. Nag-agree siya na voluntaryo yung sasabihin ng kanyang mga kliyente doon sa interview. So wala na doon, wala na tayong problema doon. So definitely, no, ini-interview yan,
under oath yun. Di ba? Kasi iimbestigahan ka eh. So, dapat under oath yun. Kasi yun na dapat ang pipirmahan nila eh. Di ba? Tinatype na yun eh. Under oath yun. Habang sila gumaganyan, di ba? So, kung sinabi dito, habang tinatanong sila, yung pinanunumpaan ba nila yon, parang sa hearing, dapat i-distinguish natin yung mga So, dapat, bago sila magtanungan, ang sasabihin niya lahat dito, dapat ay pawang katotohanan lang. Katulad na nangyayari sa hearing sa House o sa Senate. Na bago magsita, mag-oath. So, I hope ganun na nangyari ha. I hope ganun nangyari. Okay. So, kung may oath ito, mga ka-clear, so kahit hindi yan pinirmahan, at hindi yan na-reduce into writing, meron siyang probative value. Kasi, di ba, sabi ni dating Pangulong Duterte, no, nasa House siya, no need to make a written statement because I took an oath before testifying. Di ba? Here in House of Representatives. Nag-oath siya eh. So, there's no need to reduce that in writing. So, I hope ganun na nangyari. Even if, halimbawa man, hindi sinimulan na siya'y manunumpa. Di ba? Halimbawa lang. Still, yung recording na yon ay alam ng lawyer. Voluntaryong ibinigay. Hindi nila ma-i-deny yung kanilang admissions. Kasi voluntaryo. Unless magre-retract sila under oath, hindi totoo yung sinasabi ko. O di yung credibility nila ngayon ang mako-question. Diba? Siyempre po, kung pinirmahan na, mas matibay na po yun kasi nakalagay doon, voluntaryo na sinalaysay, yung mga statements po, Office of the Prosecutor sa Korte, I think it's the court who will decide what is the probative value ng mga statements po nila. Siyempre po, kung pinirmahan na, mas matibay na po yun kasi nakalagay doon, voluntaryo na sinalaysay, sumagot sa mga katanungan, at binigay sa kanila kung ano yung dapat nilang mga karapatan sa panahon ng pagtatanong po sa kanila. At pinirmahan. Pinirmahan po. So yung mga pinirmahan po, yun, medyo mas mataas na po. Yung pag sinabi mo yung weight of evidence, mas mataas na po yung may pirma dahil voluntary. Kasi ang magiging tanong pa naman po sa korte niyan or sa Office ng Prosecutor, pag tinanong, pinilit ka ba rito, pinirmahan ka, ano bang circumstances surrounding dito? Kaya naman po, naririnig ko sa social media, sa mga ibang interview nila, Attorney Balikod, meron silang mga paliwanag na sinasabi, yun po, ang mag-a-assess na po nun, kung saan po namin ipipresenta yung naging findings po ng National Bureau of Investigation. So just to clarify, the 18 Marines aren't under your custody. They are, tama ito no? They are, sino nag-aalaga sa kanila, sir? It's Attorney Balikod. They are not under custody. In fact, yes, opo, magkakasama po sila. In fact, doon sa isa pa sa mga interview, sinabi nga, they were being housed sa isang safe house dyan sa White Plains. And when we check kung yung kanino bahay ng White Plains, alam na po namin kung sino may-ari. Sino yun? Sino yung bahay sa White Plains? Is it Mike Defensor? Dapat tinanong niyo po kanina sa kanya. So, no, di ba? In-interview mo na eh. In-interview mo na. Di dapat. Tinanong mo na kay Mike Defensor. Nauna na siya in-interview eh, di ba? Kaya nga sabi ko, hindi matibag si NBI matibag, di ba? O, sige. Sino yung bahay sa White Plains? Tama po sila. In fact, doon sa isa pa sa mga interview, sinabi nga, they were being housed sa isang safe house dyan sa White Plains. And when we check kung yung kanino yung bahay ng White Plains, alam na po namin kung sino may-ari. Sino yun? Sino yung bahay sa White Plains? Is it Mike Defensor? Dapat tinanong niyo po kanina sa kanya. Hindi ko. Kasi ang kinlaim lang niya is transportation. Well, meron po kaming report. We just have to validate kung kanino talaga nakarehistro po yung bahay. Ano po? Oo. Pero do you know who? Yes, we have given the information. We just like to be 100% certain kung kanino po yung bahay na yun. Okay, Pero natinig po doon sa isa sa mga Marines po yun na sinabi na nandun sila at sila kasama noong January pa po. Now, does it affect the credibility of the 18 Marines hypothetically if, let's say, they are being housed by either Mike Defensor or anybody in that political sector? Does that affect the credibility Yan nga nangyari kay Gutesa, di ba? or the truth of the allegations? Kasi Yun syempre, kung mga ex-Marines to, mga walang pera din yan. Tignan mo kung makapanglait, no? Di ba? So, alam mo mga clear, pag inamin mong wala siyang pera, tapos hinahouse ka ng mga ito na ang gusto ay pabaksakin ng Pangulo Marcos Jr., anong effect? Di ba? Anong effect kung yung taong nag-house dito ay gustong pabaksakin si Pangulo Marcos Jr.? Tapos, may sariling statement, ipapahinto na wag pirmahan. Re-reviewin pa. Diba? Pero i-justify dito sa question ni Karen Davila na okay lang ibahay. I mean, alam niyo naman ang kwento ng testigo sa Pilipinas. Kailangan ang testigo sa Pilipinas inaalagaan dahil, alam mo yun, yeah, regardless of the issue, ha. I mean, in my 32 years as a journalist, ang testigo sa Journalist. Pilipinas, lumalakas ang loob. Kapag alam niya kahit papaano, alam mo yun, hindi siya mamamatay. Oo, pero mga clear, ano man ang effect kung yung buong pamilya niya pinapakain ng taong gusto kang gawing testigo?
Dapat ibalanse mo yun. Paano kung nagpapakain sa'yo, pinipilit ka lang gumawa ng kwento? Diba? Paano yun? Justified? Justified ba na ibahay mo itong mga taong to at yung nagbabahay, gustong pabaksakin ang Pangulo? Na sinasabi, nung kakilala natin, kakilala natin, si Atty. Lacerda, na pag itong taong to ay nakasama, something is fishy. Ang task niya lagi is to muddle the issues. Diba? May issue na siya about pagkuha ng professional na witnesses or gumagawa ng mga witnesses. So, paano ko yun yung mag-house sa'yo? At known sa paggawa ng witnesses o pagkawala ng witnesses, pag-muddle sa issue, parang hindi yata tama yun. Diba? Dapat ganun yung tanong. Hindi pwedeng, dapat ito hina-house. Ang tanong dito, paano ko yung nag-house sa'yo, gustong pabaksin ng gobyerno? Sabi niya, no matter what the issue is. Diba? But still, diba? May effect yun. Kung ang pangako nito sa sarili at sa mga tao nanonood sa kanya, dapat ang Pangulo wala na sa 2028. Hindi pala, mali. Kung dapat ngayon pa lang mawala na at ang dapat maupo ngayon pa lang ay ang si VP Sara. Diba? It matters a lot. Protektado siya. It's practical. Well, tama naman po yun. Kahit po sa pold ng government, meron na tinatawag na witness protection program Yun po yung legal na pamamaraan. Ngayon po, yung sinasabi nyo, tinatanong nyo kung naapektuhan yung kanila po credibility, doon na nga po natin tinitingnan. Kaya po tinatanong, kailan pa ba to? Kaya kayo magkakasama. Yung pong sinasabi kanina ni former Congressman Mike Defensor, pag pumunta ka sa piskalya, pinapatawag ka rin. Hindi po totoo yun. Alam nyo naman po yan, lahat tayo nagkaso Pag nagkaso ka, ikaw muna yung tinatanong, ano ba yung reklamo mo? At tama, ang gusto kasi ni Mike Defensor, kahit mali yung kwento nila, dapat ipatawag na yung mga pangalang binanggit nila dun. Paano kung hindi nyo ka ma-express at hindi nyo mailatag yung kwento nyo, yung katotohanan ng kwento nyo? tandaan po natin, the burden of proof always lies to the accuser. Yun po yung dapat tandaan dyan. So gusto po nila ipatawag namin kaagad yung mga pinangalanan. Binabanggit na limbawa si former Speaker Martin Romualdez. Hindi naman po ganun yung sistema. Sa ngayon po base doon sa aming pag-interview, wala pong direktang testimonya na nakita nila yung tao o ibinigay doon sa tao. Ayan. So bale, dito mga kaklir, lumalabas sa sinabi ni Director Matibag, na doon sa mga yon na nakausap nila, walang nagturo direkta daw. Sa interview nila, dating speaker. So baka kaya ayaw papirmahan yung iba na statement. Kailangan puliduhin pa para may ituro. Diba? Kasi kailangan may maituro sila para masira, lalong-lalo na ang Pangulo. Yun yung kanilang objective. Siyempre may question mark. Ulitin natin. Yun ang kanilang objective. Question mark. Gusto kasi nila patalsikin ng Pangulo? Yan, di ba? Ang sinasabi lang po palagi, sa bahay nito, sa opisina nito, nakita namin binilang yung pera, naghatid kami ng maleta. Yung mga litrato po, hindi ma-identify kung sino ang kumuha ng litrato at kailan kinuhaan. Kaya po, meron po mga katanungan. And we will never allow the National Bureau of Investigation to be the tool for a fishing expedition. Kung meron po kayong siguradong pangkaso, sigurado kayo na talagang pwede. I-file po natin ng diretso. Kagaya po, naririnig ko si Congressman Mike Defensor, tira siya ng tira. Meron mga nakawan, mga magdanakaw, si ganito. Yes! At inaalaw yan sa mga interviews. Tapos hindi siya natatanong ng maayos. At kung tatanungin siya ng maayos, lumilihis siya. Lumilihis. Nagbibintang ng pagnanakaw. Ito si Mike Defensor. Samantalang wala siyang personal na alam. Tapos ayaw magsalita sa NBI. Salita sa media. Tapos wala siyang alam kasi wala siyang personal knowledge doon. At kung makabintang, wagas. Kasi nga, may plano. Tanong ko lang po, meron po ba siyang pinay kahit isang kaso sa mga inakusahan niya magnanakaw? Meron na po ba kayong narinig? That is hindi man po obligasyon nating lahat na Pilipino, but we are... Yan, di ba, mga ka-clear? Yan ang dapat tinatanong ni Karen Davila kay Mike Defensor. Nagsampa ka na ba? Anong ebidensya mo? Hindi, ikaw ang nagbibintang ng pagnanakaw. Di ba dapat ikaw na magdemanda? Kasi kung meron kang ebidensya. Di ba?
duty bound as a Filipino under the law, under the Constitution, under the revised penal code or under the anti-graft and corrupt practices law na kung tayo magsuplong, magkaso sa mga taong alam natin na gumawa ng pagkakasala. Kami po dito sa National Bureau of Investigation, kahit sino pong pumunta rito, we will treat them equally. Okay, now, let's speak, let's be specific. Maganda yung sinabi nyo kanina eh. So sa mga nabasa po ninyo na testimonya, no, yung allegedly pagbibigay ng pera, pagde-deliver thrice a week, allegedly sa mga bahay ni former Speaker Romualdez, not one of them said in the testimony they gave it directly to the speaker. But did they name a specific person that could have been an aide, for example? May tao bang binanggit sa testimonya na tumanggap? Yes, meron po. May mga nabanggit yung sila Mark, sila Justin, nasabi sila yung pumasok, sila yung nagdala. Oo, but may family names ba ang mga to? I mean, is there, at one point, ito yung tanong ko, so they named Mark at Justin. Sino ang magpapatunay na may kaugnayan yun sa speaker? Papatawag nyo ba yung Mark at Justin or how does this work? Ama po, pagkatapos po namin ma-validate kung ang kanilang testimonya o pagtuturo sa mga tao ay talaga namang meron pong basihan, ebidensya, papatawag po natin. Katunayan po, ma'am, yung pinangalanan po nila na air taxi, kagaya po nun, we sent as a pinadusis tecum. Nagpadala na kasagutan sa amin that never in their logbook or in their log na nagkasama sa flight si Sergeant Sergeant Bolte at saka Sergeant Tubi at saka si Saldico. Bidensya po yun. But then why would they admit? I mean, yan ang tanong ko. If you were a company like Air Taxi, I mean, why would you admit to something like that too? On record po yan, ma'am, kasi po may protocol po ang Civil Aeronautics Board at ang Manila International Airport Authority. If you recall, ma'am, I worked in the Manila International Airport Authority before as general manager. Wala pong tumitikop lumalandi kahit chopper lang dyan na wala pong mga pangalan ng pasahero. Lahat po yan inilalag po. And other than that, meron din po kami mga binanggit nilang lugar na pinuntahan nila ng mga private villages. We also issue sa pinadusis tecum kung meron mga ganitong pangyayari. It was not confirmed, wala pong ganun na sinasabi. So mas marami pong doubts. That's why sinabi ko po kanina, hindi ko po papayagan yung ahensya. Nagagamitin ng mga nagrereklamo na kami ang maghanap ng ebidensya na ganyan. Kasi kami naman po yung hahabulin. Kami naman ang mananagot. Pero hindi ba trabaho ng NBI maghanap ng ebidensya? I mean, I'm curious, it's like the FBI, right? The FBI is proactive in looking for evidence once they feel that a certain individual is committing a crime. Yes, Right? ma'am, They did in so many documents. If a certain person is committing a crime, so papaano mo imbestigahan na tingin mo if a certain person is committing a crime kung doon sa base ng mga nagbibintang, hindi nga nila ma-prove yung ibang ebidensya na they are really committing the crime. Di ba? Ibig konting bintang lang nung nagbibintang. Walang makuha eh. Yun yung point. So di ba, ibang kaso ang imbestigahan nila na meron nang nakikitang linaw para ipatawag yung inaakusahan. Di ba? Lahat ng pagbibintang, halimbawa lang, pagbintangan ko si Karen Davila, ikaw ay fake news peddler kay, namimeke ka ng kwento eh. Sinabi ko sa NBI, or kaya ngayon pa lang, imbestigahan na nila? Of course hindi. I have to prove. Di ba? Ipaprove ko muna kung bakit ko sinabi na halimbawa lang fake news peddler to si Karen Davila. Anong proof mo? Hindi sila maghahanap noon. Ako muna magbibigay ng doon, ng mga pruweba doon, mga facts ko, para sa kanila imbestigahan na meron akong probable cause na para imbestigahan ka. Hindi nyo ba trabaho yun? Yes, ma'am, trabaho. Kaya nga po nag-issue kami ng sampina. Pero ang sinasabi ko po rito, taliwas sa sinasabi po nila Atty. Baligon at former Congressman Mike Defensor, na dapat ipatawag namin kaagad yung mga... Yan yun. Balik tayo. Hindi sila nga magsisimula, hindi NBI magsisimula. Pero pag may nakita sila na kahit nakakarampot na, mukhang may sense itong sinasabi niya kasi medyo nagtutugma yung mga binabanggit nilang kwento, that's the time. Hindi pwedeng out of thin air. Biglang may nagbintang lang. Diba? Tapos sila na ang mag-i-investigate. Tapos walang ka-connect-connect. Mga tao na binabanggit. But in order to reach point 10, we must start from point 1. Sino po yung nagreklamo? Sino po yung una nating tatanungin? Pinangungunahan na po nilang ebidensya, pinanunuhan na nilang ehensya. Kaya nagkakaroon po tuloy na pag-iisip yung mga tao, nagkakaroon ng mga konklusyon na ganito yung nangyari na hindi pa po tapos ang investigasyon. Okay, Kaya, sir. Diba? Mga ka-clear, yan na, nakita na natin. So, binalik sa kanya kasi minsan, hindi ko alam kung meron bang pinipiling tanong. Hindi ko alam, ayoko mag-judge kay Karen Davila. Kung meron siya pinipiling tanong at meron siya pinipiling mga dapat tanongin dyan, tapos medyo friendly siya or iba hindi friendly. Then anyway, yun, at least, sinabi niya, ni NBI Material, sana tinanong nyo kanina.